Pamamagitan ng asin, para yun daw yung mga nangingitlog na kitikite, hindi na makapangitlog, mamatay na sila, then i-drain yan. Para sa unang balita, Cara David reporting. Pagpataw ng 12% value-added tax o VAT sa toll ipapatupad na sa October, kaya ang ilang transport group posibleng humirit ng dagdag pasahe. Habang pinangangambahan din ang pagmahal ng mga produktong karga ng mga truck na dumaraan po dyan sa mga expressway. Ang report mula kay Rafi Tima. Sa buong araw na pasada, 800 piso lang daw ang karaniwang naiuwi ng mga driver sa Utility Vehicle Express Terminal na ito sa Tabang, Bulacan. Malaking bahagi daw kasi ng kanilang kita na pupunta sa hulog sa sasakyan, gastos sa gasolina pati na ang toll. Kaya naman bad news sa kanila ang 12% VAT sa toll na ipatutupad simula sa Oktubre o 1. Ang pasaning ito, posible raw nilang ipasa sa mga pasahero. Unang-una, pasakit sa amin yun dahil mababawasan yung kita namin. Ngayon, kung mag-i-increase sila, may posibilidad na mapag-usapan namin ng pamanuan na magdagdag pasahe kami. Hirap po kami kasi sa pasada namin dahil unang-una may kalaban kaming mga buses na dumadaan dito sa MacArthur. Kung kaya mabigat sa amin yung mag-increase pa sila ng toll fee. Hati naman ang reaksyon dito ng mga commuter. Baka magbabas na lang ako. Oo, magbabas na lang. Kahit matraffic. Baba ng MRT, tapos mag-MRT. Gano'n na lang. Kung tataas ang pamasahe, wala tayong magagawa. Kami mga commuter, titiis na lang. Pero ang pangamba ng ilan, baka raw pati mga produkto na karga ng mga truck na dumadaan sa mga expressway, magmahal. Basta magtaas yan, sigurado damay na lahat. Pati mga bilihin natin, mga produkto ng galing sa ibang probinsya, sigurado magtataas yan. Sa NLEX halimbawa, lalabas na ang 41 pesos na toll para sa Class 1 vehicles mula Balintawak hanggang Bukawi, magiging halos 46 pesos na. Mula Alabang hanggang Nicos naman sa SLEX, magiging 118 pesos na ang dating 106 pesos na toll para sa mga kotse. Pero dahil may butal ayon sa BIR, posible pang itaas ng bahagya ang base price ng toll para di magkalituhan sa panunukli. That's a possibility as an option na yung base toll fee maaaring i-adjust natin na may kasamang mga sentimo na para yung pinakabuong toll fee eksaktong walang labis, walang kulang. Paglilinaw naman ng operator ng NLEX, wala ni isang kusing ang mapupunta sa kanila oras na ipatupad ang 12% VAT sa toll. Pass on ito at yung full amount na yon na ipapass on at kokolektahin namin, i-remit namin buo sa gobyerno. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Sa ibang balita, board ng Cultural Center of the Philippines at artist na si Mideo Cruz sinampahan ng reklamo ng grupong Pro-Life kaugnay ng kontrobersyal na artwork ni Cruz. Pero ang ilang artist, kinondena ang anilay pagsupil sa malayang pagpapahayag. Ang report mula kay Steve Dailisan. Dahil daw sa paglapastangan sa mga simbolong sagrado sa relihiyong Katoliko, sinampahan ng grupong Pro-Life ang board ng CCP at artist na si Mideo Cruz ng reklamong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code sa Ombudsman. Religious belief is more superior than that. That is why artistic expression has to yield to a limit, which is to respect religious rights. Pero ang ilang artist tulad ng grupong Palayain ng Sining, kinundina ang anilay pagsikil sa karapatan ng malayang pagpapahayag. Pati mismong CCP board binatikos dahil censorship daw ang ginawang pagpapasara sa buong Kulo exhibit na nadamay sa protesta kontra sa politeísmo ni Cruz. Sa pagsuko ng CCP board sa mga hinihingi o dinidemanda ng mga tutol sa ekshibisyon Kulo, naganap ang pagsuko na hindi lamang pagsuko ng institusyon kundi pagsuko ng mga individual na artista. Kaisa nilang nagbitiw ang Visual Arts Department Head ng CCP na si Karen Flores. Nakikita ko lamang na dapat na bumalik na ako sa aking sektor bilang artist at yun nga, tumulong sa pag-rally for freedom of expression. Seguridad ang idinahilan ng CCP kung bakit nila ipinasara ang exhibit. Hugas kamay naman sa issue ang palasyo. There was never any intention to
for it to be a form of censorship. Tumanggi na magkomento si Mideo Cruz kaugnay sa kasong inihain laban sa kanya at sa CCP. Pero sa panayam ko sa kanya sa programang Brigada, iginiit niya ang higit para sa nakikita ng mata ang kahulugan ng kanyang likha. Diretsahan na rin. Yung installation art mo ba, layong bastusin, yung paniniwala, yung relihiyong katoliko, meron bang ganung layunin? No? Pag tinignan rin lang kasi nila, ginawa nilang fragmented, yung pagtingin nila dun sa buong piyesa. Pero kung titingnan mo siya sa kabuuan, sa personal na pagtingin ko, personal na motibasyon ko, hindi ko hangad naman bastos. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Matapos magpatupad ng LPG price hike noong nakarang linggo, kumpanyang Shell may panibago na namang dagdag presyo sa kanilang LPG. Simula ngayong araw, piso kada kilo, katumbas po ng 11 piso kada regular na tangke ang kanilang price hike. Ayon sa Shell, dulot ito ng pagtaas ng contract price ng LPG sa world market. Wala pa namang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung susunod sila sa dagdag presyo. Dalawa pang Pilipino nadamay sa kaguluhan sa United Kingdom. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tinangay ng mga rioters ang kotse ng kababayan nating biktima. Isa pang Pilipino ang nabasagan naman ng salamin sa kanyang tindahan. Pero hindi raw niya itinuturing ang sarili na target ng mga rioter. Nagkataon lamang daw na nadamay ang kanyang tindahan nang magkagulo sa kanilang lugar. Sa South London, sinimulan na ng mga otoridad ang pag-raid sa mga lugar na pinaniniwala ang pugad ng mga ralista. Partikular na target nila ang mga suspect sa pagnanakaw sa mga tindahan at shopping mall. Habang sa Birmingham, patuloy na pinagluluksa ng mga residente ang pagkamatay ng 3 lalaki matapos mabundol ng kotse. Isa na namang sanggol, naputulan ang ulo habang pinapanganak sa Ilocos Sur. Pasintabi po. At isang batang babae na iligtas matapos mahulog at maipit sa mahigit 100 talampakan lalim ng bitak ng lupa sa China. Magpahuli, tutok lang sa unang balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. With new Clear Men, may lakas kang labanan ng dandruff, itch, at hair fall. Total 3 scalp defense. New Clear Men. Mahirap maging immune. Pressure sa negosyo, tensyon sa tahanan, stress kahit saan. Samahan pa ng maruming kapaligiran, sakit ay di maiiwasan. Ang immune, matibay sa problema, malakas ang resistensya. Kailangan may tulong ng My Marvel